Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tawagin mo po akong Grace. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang karanasan ko noong araw na ako'y ikakasal. Naniniwala po ba kayo sa mga pamahiin bago ikasal? Usong-uso ito lalo na sa mga matatanda. Naaalala ko ang pamahiin ng lola ko na kapag may ikinasal at may inilabas na patay sa parehong simbahan, ay meron itong kaakibat na kamalasan. Pero kahit ganon ay tinuloy ko pa din. Hindi din naman namin alam na may makakasabay kaming patay sa araw mismo ng kasal namin. Gustuhin man naming umatras ay wala naman kaming magagawa. Sa may lumang simbahan kami noon ikakasal ng long-time partner ko na si Daniel. Pinakahihintay naming araw yon at pinaghandaan talaga namin. Maayos naman ang takbo ng aming kasal. Hinihintay na ako ng magiging asawa ko sa dulo ng altar. Habang naglalakad ako sa aisle, ay halo-halo ang emosyon ko. Masaya, malungkot, excited, at nadagdagan yon ng takot. May hindi ako magandang nararamdaman habang naglalakad ako. Malamig. Iba ang lamig. Sumusuot sa kalamnan. Hindi ko alam. Para akong namamalikmata noon. Nung tingnan ko si Daniel sa may altar, ay wala siyang ulo. Napatigil pa ako noon at nagulat. Bumalik lang ang ulirat ko noong tawagin ako ng isang bisita namin at sinabi niyang maglakad na ako. Muli kong nilingon si Daniel noon at okay na, kita ko na siya. Siguro ay nadadala lang ako ng halo-halo kong emosyon. Nagsimula nang magsalita ang pare. Naging maayos naman, ngunit sa kalagitnaan ay nagputol-putol ang pagsasalita ng pare sa mikropono. Paulit-ulit niya pa itong pinipihit para lang umayos. Nagkatinginan kami ni Daniel at nagngitian na lang. Ayaw naming masira ang araw na yon, kaya positive lang ang mood namin. Sumunod noon nang malapit nang matapos, napalingon ako sa gilid ng pintuan ng simbahan. Laking gulat ko nang may nakita akong hindi pamilyar na tao. Isang matandang lalaki na nakabarong. Nakatingin ito sa amin. Maputla ito. Hindi ko mawari kung sino siya dahil kilala ko naman lahat ng ninong na kinuha namin para sa kasal. Matagal akong nakatitig lang doon sa lalaki hanggang sa tapikin na ako ni Daniel. May tinatanong sa'yo si Father. Humingi ako ng paumanhin dahil madaming beses na pala akong tinatanong ni Father. Hindi ko narinig dahil nakafocus ako sa matanda sa pinto. Nang nilingon ko ang matanda, ay wala na ito. Sa unang gabi namin bilang mag-asawa, ay nagsimula na akong makaramdam at makakita ng kung ano-ano. Wala naman akong third eye, kaya hindi ko alam bakit ako nakakakita ng kung anong nilalang. Nakakarinig ako ng mga yabag, mga hakbang sa hagdan. May mga pagkakataon na nakakaramdam ako ng malamig na haplos sa balikat ko, kahit wala namang tao. Meron pang kahit sa salamin ay may nakikita akong refleksyon ng tao.
At ang pinaka nakakakilabot ay ang pagpapakita sa akin ng matandang lalaki na nakabarong. Nagising ako at nang makita ko ang orasan, 3:00 na ng madaling araw. Bumangon ako para uminom ng tubig sa kusina. Napalingon ako sa bintana kung saan makikita ko ang labas. Laking gulat ko dahil may nakatayong matandang lalaki at nakaharap ito sa mismong bahay namin. Lumapit pa ako ng konti sa may bintana para maaninag ko pa siya. At laking takot ko nang makita ko ng buo kung sino ang taong nasa labas. Yung matandang nakabarong sa simbahan. Siya ang nasa labas ng bahay namin. Dali-dali akong bumalik sa kwarto. Ginising ko ang asawa ko para tingnan niya sa labas. Kaso wala na ito. Sumunod noon ay sinusundan na din niya ako kahit sa trabaho ko. Wala naman siyang masamang ginagawa. Nakatayo lang siya. Kung ano lang ang itsura niya noong una ko siyang nakita sa simbahan, ay ganun lang din siya sa ibang lugar. Dumating na ako sa punto na pati sa panaginip ko ay nagpapakita na siya. Sinabi ko ito sa asawa ko na baka totoo ang kasabihan ng mga matatanda. Baka yun ang dahilan bakit kami sinusundan ng matandang lalaki. Kaya naman nagdesisyon kaming bumalik sa simbahan kung saan kami ikinasal. Gusto kong malaman bakit siya sumusunod sa akin at papaano ito mawawala. Pagdating namin sa simbahan, nakikita ko pa din ang matandang nakabarong. Tinuturo ko ito sa asawa ko pero wala siyang makita. Kwento ko kay Father, simula't simula hanggang sa panaginip ko, sinusundan ako ng matandang lalaki. Napag-alaman ko din na siya pala ang patay na inilabas sa simbahan bago kami ikasal. Siguro ay hindi pa siya nakakatawid at pagala-gala pa ang kaluluwa. Pinagsindi namin siya ng kandila at inalaya ng taimtim na panalangin na sana ay mapayapang makatawid ang kanyang kaluluwa at tuluyan ng huwag magpapakita pa sa akin. Simula noon ay hindi na muling nagpakita ang matandang lalaking nakabarong. Hindi ko na din inalam kung bakit niya ako sinusundan. Mas mabuti na yung panalangin lang naman siguro ang totoong kailangan niya para makarating na siya sa dapat niyang puntahan. Maraming pamahiin sa kasal, pero may isang tradisyon na pinaka-importanting sundin. Bawal sukatin ang wedding gown bago ang araw ng kasal. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lang po sanang magbahagi ng nakakakilabot na kwento. Matagal na po itong nangyari. Tawagin mo po akong Tess, taga Quezon. Punong abala ang aking mga tito at tita. Sila ang sasagot sa lahat ng gastusin dahil hindi din naman po ganoon kayaman ang aking mga magulang.
Sila na din ang nagpahiram sa akin ng gown na susuotin ko. At minana ko pa ito sa aking lola. Luma na pero maganda. Ayos lang yun dahil ayoko nang mag-isip ng bagong gown. Dahil nahihiya na akong magpabili sa tiya ko. Pumunta ako sa bahay ng lola ko na matagal nang yumao upang tingnan ang wedding dress na minana pa ng pamilya namin. Gawa daw ito noong 1920s at sabi nila ay espesyal ito dahil ito din ang sinuot ni lola noong ikinasal siya. Hindi ko mapigilan noon ang aking sarili habang hawak ang gown dahil sa bata pa po ako at wala din akong pakialam sa pamahiin at hindi ako naniniwala. Naghubad ako at sinimulang sukatin ang wedding gown. Humarap ako sa salamin. Tiningnang mabuti kung sakto ba. Wala namang masamang nangyari. Maliban sa konting bigat na naramdaman ko nung sinukat ko ito. Umuwi na ako noon dala ang gown. Kinabukasan na ang kasal ko at talagang excited na ako. Nakita ko sa labas ang mga tito at tita ko. Nagbiro pa sila na baka daw nagsukat ako doon sa bahay ng lola ko. Malas pag nagsukat ang bride ng gown. Ngumiti lang ako sabay pumasok na ako sa kwarto. Sa araw po ng kasal ko ay may kung ano-anong kamalasan ang nangyari. Mga maliliit lang naman na problema. Nag-collapse ang chandelier sa reception. Buti na lang at walang nasaktan. May nararamdaman akong malamig na kamay sa balikat ko. Pero paglilingunin ko ay wala naman ito. Nakakarinig ako ng iyak ng isang babae. Minsan ay may tumatawa pa na parang demonyo. Makalipas ang ilang linggo pagtapos ng kasal, nagkaroon ng mild accident ang asawa ko. Nadala siya sa ospital. Nabalian siya ng buto sa may braso. Sakay siya noon sa motor nang bigla na lang daw may dumaan na itim na pusa sa harap niya. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa pagsusukat ko ng wedding gown. Nilihim ko pa din ito sa tita ko. Wala akong pinagsabihan na iba. Isang araw ay bumalik ako sa lumang bahay ng lola ko para tingnan ulit ang gown. Sinubukan ko ulit itong suotin. Pagharap ko sa salamin ay hindi lang ang refleksyon ko ang nakikita ko. Merong babaeng nakaitim sa likod ko. Para din siyang nakapangkasal, nakabelo, nakatungo. Nanindig ang mga balahibo ko dahil unti-unti na itong umiyak. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nagmadali akong tumakbo. Hindi ko na magawang magbihis pa. Kaya nakarating ako sa bahay nila tita na humahangos. Nagulat sila nang makita nila akong nakagown. Napaamin na din ako. Sinabi ko sa kanila ang ginawa ko. Dahil sa pagsusukat ko ng wedding gown, ay may kung ano-ano akong nararamdaman. Kwento ko din sa kanila ang babaeng nakaitim na nakita ko sa salamin. Kaya daw pala sunod-sunod ang kamalasan na nangyari. Agad ay kinuha ni tita ang wedding gown.
Nagpausok siya ng kamangyan at dahon ng bayabas. Nagsaboy ng asin sa buong bahay para daw mawala ang negatibong enerhiya na nakapasok. Nag-alay din kami ng dasal at tinilagay na ni tita ang gown sa kahon. Sinabi niyang wala nang ibang gagamit ng lumang wedding gown ni Lola para wala nang kung anuman na kamalasan ang tumama sa amin. Lumipas ang maraming taon. Ramdam ko naman na parang nawala na ang kamalasan at kababalaghan na nangyari noon. Siguro nga ay may kakambal na kamalasan ang pagsusukat ng wedding gown. Kaya ipinagbabawal ito ng mga matatanda. Tawagin mo kong Don. Ang ibabahagi ko ay kwento noong lamay ng tito ko, si Tito Ramil. Namatay ang tiyuhin ko ng biglaan. Walang sakit. Natagpuan na lang siyang nakaupo sa silya, nakapikit na parang natutulog. Isang gabi ng lamay. Normal lang ang lahat. May nagkakape, may nagsusugal ng tong-its, may nagbabantay sa kabaong. Unang gabi pa lang ay may mga paramdam na agad. Andyan yung biglang hahangin ng malakas, may mga pagkaluskos at mga alulong ng mga aso. Hindi kami masyadong natatakot dahil madami pang tao noon. Bandang 11:00 ay may isang babaeng dumating. Nakaitim siya mula ulo hanggang paa. Mahaba ang buhok. Basang-basa na parang galing lang sa ulan. Kahit wala namang ulan noong gabing yon, hindi namin siya kilala. Tahimik lang siyang pumasok at dumiretsyong lumapit sa kabaong. Tumayo siya ng matagal doon. Hindi nagsasalita at hindi din umiiyak. Tinititigan niya lang ang muka ng tiyuhin ko. Makalipas ang ilang sandali, umalis na siya nang hindi nagpapaalam. Tahimik lang kami at nagtataka. Sabi ng ilan ay baka aswang daw ang babaeng yon at may balak kunin ang katawan ng tiyuhin namin. Kaya naman mas matindi pa ang pagbabantay namin sa mga dumaan pang gabi. Pinipigilan naming huwag antukin. Paubos na din ang mga taong nakikiramay at halos kami na lang mga kamag-anak ang natitira. Maya-maya ay dumating na naman ang babaeng nakaitim. At dahil hindi naman namin siya kilala, ay agad namin siyang hinarang dahil akma itong lalapit na naman sa kabaong. Wala itong nagawa, kaya dahan-dahan itong umalis. Tinitingnan pa din namin siya hanggang sa mawala siya sa dilim. Mga bandang 12:30 ay may narinig kaming kaluskos sa bubong. Una ay akala ko ay pusa lamang, pero mali. Mabigat ang tunog, parang may gumagapang. Kasabay noon ay nagtahulan ng mga aso. Tinitingnan ko ang mga aso at mukhang nasa itaas ang tinatahulan ng mga ito. Lumabas ako ng bahay at pumunta sa pwesto ng mga aso. Itinapat ko ang dala kong flashlight. Kinilabutan ako. May nakita akong kung anong nilalang sa itaas ng bubong. Mahaba ang braso, payat ang katawan, at ang ulo nito ay nakayuko na parang may inaamoy. Lumakas ang tibok ng puso ko. Malamang ay aswang ang nasa itaas ng bubong at balak nitong kunin si Tito.
Tumakbo ako pabalik sa loob at tumingi ng tulong sa mga pinsan ko. Nagising din ng iba pa naming kapitbahay. Nagtulungan kaming hanapin ang aswang. Nagsaboy kami ng maraming asin at binato ang itaas ng bubong at nagbabaka sakaling matamaan namin ang aswang. Kaso hindi na namin ito naabutan. Nawala na lang din ito na parang bula. Malakas ang kutob namin na ang babaeng nakaitim ay siya ding aswang na nasa bubong. Kinaumagahan ay inakyat namin ito. Laking gulat namin nang may makita kaming mga hibla ng buhok. May mga bakas ng kuko at halatang kinaskas nito sa bubong. Natapos ang burol ng tiyuhin namin at nailibing siya ng maayos. Matyaga talaga kaming nagbantay para hindi makuha ng aswang ang katawan ni Tito. At simula din noon ay wala nang nakakaalam kung nasan ang babaeng nakaitim. Malamang sa malamang ay siya rin ang aswang na gustong kumuha kay Tio Ramil. Sa maliit na baryo sa probinsya namin, may lumang paniniwala na kapag may namatay, huwag iiwan ang kabaong ng mag-isa sa gabi. Palaging may espiritu na nagmamasid at minsan hindi tao ang dumarating sa lamay. Ako si Kai, 16 na taong gulang. Naiwan ako sa lamay ng lolo ko. Habang ang iba ay nagkakape at nakikipagkwentuhan sa sala. Bago pa man magsimula ang hating gabi, pinaalalahanan ako ng mga tita ko na huwag kong hayaan na walang tao na magbabantay. Kahit antok na ako ay wala naman akong magagawa. 12:00 na ng hating gabi. Nakaidlip ako. Hindi ko alam kung gaano katagal akong napapikit. Pagmulat ko ay may nakita akong nakaupo malapit sa kabaong ni Lolo. Ando na lang ang gulat ko. Nang titigin ko, si Lolo mismo ang nakaupo na yon. Kinisap-kisap ko ang mga mata ko at agad naman itong nawala. Tumayo ako at sinilip ang kabaong. Laking gulat ko na walang laman ang kabaong. Tinawag ko ang tita ko at sabay namin itong sinilip. Laking gulat ko, andun na ang lolo ko. Hindi ko alam para akong pinaglalaroan. Saglit lang naman akong nakaidlip at hindi ko naman iniwan na mag-isa ang kabaong. Maya-maya ay umalis na din si tita. Magpapahinga na daw siya at wag ko daw iiwan ang kabaong. Paulit-ulit nitong paalaala. Andun lang ako, palingalinga sa paligid. Walang magawa, kaya naman mas lalo akong inaantok. Hanggang sa makaidlip na ako. Parang may tumapik sa akin noon, magaan lang, dahilan para magising ako. Pagmulat ko ay agad kong nilingon ang kabaong. Lumabas muna ako saglit at nakita kong wala ng tao sa labas. Ngunit nang mapatingin ako sa hindi kalayuan, ay may naaninag ako. May tao. May taong nakaupo. Hindi ko alam kung sino yon. Saglit ay kumuha ako ng flashlight para naman makita ko siya. Noong itinapat ko ay laking gulat ko
dahil andun si Lolo. Tumakbo ako sa kwarto at ginising ko ang iba kong pinsan. Nagpasama ako sa kanila dahil hindi ko na ata kakayanin na magbantay pa buong magdamag dahil nagpaparamdam na sa akin si Lolo. Sinamahan ako ni Totoy magbantay, pero dahil sa bata pa din siya ay hindi din niya kayang magstay pa ng matagal dahil mahina siya sa puyatan. Kaya ang ending, ako pa din ang naiwang gising ng mga oras na yun. Pinipigilan ko ang aking sarili pero napapapikit na naman ako. Hindi ganoon katagal. Saglit lang akong napapikit ay may narinig naman akong mahinang bulong. Gising! Gising! Napabalikwas ako noon dahil boses ni Lolo yun. Pagkatapos nun ay lumakas ang apoy ng kandila kahit walang hangin. Sabay-sabay itong pumaling. Nagsipagtahulan ng mga aso kaya mas lalong nakakatakot. Mukhang hindi ko na kayang magbantay pa. 2:00 na noon ng madaling araw. Ginising ko si Totoy. Pinagising ko sa kanya ang mga tita ko. Sinabi ko na hindi ko na kayang magbantay dahil inaantok na ako. Dahil bawat pikit ko ay nagpaparamdam sa akin si Lolo. Nag-alay naman ng dasal ang tita ko para sa yumao naming lolo. At sila na din ang nagbantay hanggang umaga. Sa karanasan ko na yon, mukhang ayaw ni Lolo na maiwang walang nagbabantay sa kanya. Kaya sa bawat pikit ko, ay alam ko na siya ang gumigising sa akin. Sorry Lo, sa ginawa ko. Nawa ay matahimik na po ang inyong kaluluwa.